Ngayon, punta na po tayo dito kay Kulaong. Okay. So, eto po nga si Kulaong, nasa Bintar, Ilocos Norte. At as usual, hindi po pwedeng hindi po siya magla-live kasi wala po silang lalamunin ni Casper next month kung hindi po siya magla-live. Kaya po kahit na nasa sementeryo, nagla-live po siya at talagang hindi po niya palalampasin ang pagkakataon para makapag-live. Kasi kailangan niya ipakita na kunwari meron siyang property sa Bintar at kunwari meron po siyang pamilya doon. Pero alam naman natin na hindi po niya yun pamilya, hindi po niya yun mga kapamilya. Nakikipamilya lang si Kulaong doon sa Bintar. So, meron po siyang hamon sa FG group na tinatawag niyang FGMG group. Ngayon ko lang nalaman talaga sa totoo lang tagal ko na pong nakikita si Pujin News. Wala pang makagago na bumabanat kay Kulaong o nagbablog kay Kulaong, meron ng Pujin News. Noong panahon po namin na kami ay 14 vloggers, kalaban na namin si Pujin News. Pero hindi ko alam na ang Pujin News pala si Makagago. Diba? Parang sabi ko, paano nangyari yun na nai-imagine ni Kulaong na si Pujin News ay si Makagago at si Makagago ay si Pujin News. Si Makagago ang big boss ng Pujin News. Gayong, nung panahon po ng pandemya, ay sumagot pa itong si MG sa kanyang mayaman challenge. Tumulong pa si MG noon. Eto si Kulaong, eto yung kanyang hamon. Sementeryo yan ng Bintar. Diba? Put MGFG group. Pababa na ako. Okay, I'm live. Shout out. I thought I was the one without wifi. Hindi, mahina ang signal dito. Nasa Ilocos Norte ako. Andito ako sa sementeryo. Baka dito may signal. Okay, mag-e-end ako. I'll be back. Meron na. Maganda na ba? Okay ba signal? May signal. So, Pujin News. Makagago. Post mo nga itong bahay namin. Dali. Ba't di mo i-post? Bahay namin. Ano ba bahay nyo? Yung mausoleo. Yung bahay dyan, Kulaong. Nakikibahay ka na naman eh. Alam nyo, yun na mahirap kay Kulaong. Mga angkin ng bahay. Kahit na alam naman ng mga tao na wala talaga siyang bahay. Sabi niya, post mo nga yung bahay namin. Tapos Mariosep, kailan ka pa nagkaroon ng bahay dyan sa Bintar? Alam na FG group. Alam namin na grupo kayo. Kaya naman, patong pa natin sa nicho to habang nakalive ako. Ayan, ayan, nasa nicho pa yan. Sabi na Team Milan. Akala mo yung astig na astig siya, doon siya nag-live sa sementeryo. Hindi niya alam, mukha siyang tanga. Italia, good morning boss. Andito ako, buhay ako ng Ilocos Norte. Andito ako sa Bintar. Takot na takot talaga, no? Na mahuyo ng weekend. Kita niyo kung saan nagpupunta. Hindi niya alam, nako, putya. Nakapakalaking kahihiyan ito kapag ito'y nakulong. May English spokening dito wala na. Durog na yung MGFG group. Ano na yan? Durog daw yung MGFG group. Paano nadurog yun?
Eh, ikaw nga to durog na durog sa kakatago. Ikaw tong takot na takot mahuyo. Eh, si MG, di naman nagtatago. 'Di ba? Si Food Genius naman, post pa din naman ng post patungkol sa'yo. Ang alam kong durog, yung wala nang nagagawa, hindi na nakakapag-post, wala nang kahit anong sagot sa iyo. Pero ito nga, si Food Genius, ang daming ang post tungkol sa iyo eh. Kay Food Genius nga ako nanonood, oh. Si MG, marami ring post about sa iyo. So paano nadurog 'yun? Ano na yan, makukulong na yan. Ako naman ang magsasabing yan ay makukulong na. Alam niyo yung sinasabi niya makukulong na? Siya yung una nagkaso, 'di ba? Around October, November, ganyan, mga ganyang panahon. Kita nyo, wala pa rin nangyayari kay Food Genius, wala pa rin nangyayari kay Makagago, kay Mighty Manong. Sa lahat ng mga dinemanda niya, wala pong nangyayari. Pero yung mga kaso na isinampa sa kanya ng pamilya ni Makagago, nakarating po ng Paranaque etong si Kulaong sa tawag doon, preliminary investigation, at sinabihan nga po daw itong si Kulaong na mukhang bayag at walang pera nung matanda na kanyang binalahura, pero walang sagot. Tamemi si Kulaong at nakatungo nga lang daw na ganun. Wala ko ba matapang ka, Kulaong? Bakit ganun? Wala kang kibo nung sinabihan kang mukha kang pera at wala kang pera at mukha kang bayag. Actually, mukha naman talaga siyang pera. Diba? Parang parang alam niyo yung nagmamalakas ka pa din, nagmamataas ka pa din, pero hilahod na hilahod ka na. Napakalaki ng gastos niyan. Alam niyo ba kung magkano gasolina niyang E150 na yan? Kaya mura lang ang bentahan niyan sa market. Yung E150 na maayos, makinis, bagong pintura, bago mga gulong, 385,000 pesos. Yan ang value niyan. Nakita ko nag-check ako sa mga buy and sell ng sasakyan. 385,000 yung pinakamagandang E150 na nakuha ko. Na nakita ko. Ngayon, ito po nga E150 na ito, napakalakas po sa gasolina niyan. Sigurado si Kulaong from Manila to Bintar, yung mga biyahe niya na yon, baka gumastos yan mga 15,000 sa gasolina. Papunta pa lang yun. Lumalamon po ng gasolina yan. Napakatakaw niyan sa gasolina. Kaya alam niyo po, eto si Kulaong, ang laki ng gastos. Kaya kung saan-saan naglililibot, kung saan-saan nagpupunta, bakit? Kailangan niyang makalikom ng pera. Kita niyo? Ano yung dinalang wheelchair? 3 lang. Ang laki po ng likod ng na yan, ng E150 na yan. Kasya diyan siguro kahit mga 7 o 6 na wheelchair. Pero hindi yan magdadala ng ganong karaming wheelchair. Bakit? Di kapag bumili siya ng maraming wheelchair, wala na siyang panggasolina. Kaya nga po yan, ang napapansin ko kay Kulaong, kung saan nagpupunta, bakit? Nag-iikot, naghahanap ng masisilungan at makukuhanan ng pera. Kung kani-kanino lumalapit para po magkaroon ng pera. Kasi nga po si Kulaong, hilahod na. Naghahanap po na makukuhanan yan baka mayroon siya mga dating mga nabigyan ng pera, napautang, doon sa mga perang kanyang nilustay, mula doon sa kay Bernard Chong o kay Brent Chong, iniikot niya yung mga tao na may mga utang na loob sa kanya. Baka nga naman makalikom. Kaya nga yung sinasabi niya sa 31 at sa 1 mamimigay ng 40 million na halaga ng ayuda, tulong.
Nako, parang napaka-imposible nun. Family house, yes. Mga ate ko. Siyempre, Mga ate mo, wala ka na maate. diba? Sabi ni Motivation in Life, tumingin ka na ba ng libigan mo? Ay, alam mo, bata pa lang ako, may nakaredy na akong libingan. Oo. Of Gamitin mo na. course. Hindi naman katulad nyo na mga mamamatay na wala pang nakaredy libingan. Sa amin, bawat isa sa amin, pamilya namin, may nakaredy na agad na libingan. Ipinapanganak pa lang, nire-ready na yung libingan. Pinapanganak pa lang, nire-ready na yung libingan. Tapos magkukurudo boys. Saan ba pamilya yung Kulaong? Sa Carino, sa Antonio, sa Mangusin, o sa Marcos? Panggap eh. Ayan, hindi nyo alam yan. Ay, yung MGFG group, ano yan? Ang gagawin nila, halimbawa, may nagpa-picture sa akin, nag-post, search engine, trending, yan. Tapos, pagka hindi nila kayang i-post yung tao, either takpan nila yung mukha nung kasama ko o nung tao, dahil takot ma-libel, kasi ang kakasuhan naman, hindi naman si FG, si Makagago ang kakasuhan namin eh. Kasi siya ang leader eh, kompleto na kami ng ebidensya na siya ang leader ng MGFG group eh. Hinahamon kita ngayon, Makagago and FG group. I-post mo yung mukha ng mga tao. Oo. Post mo yung mukha. Di ba? Yan ang hindi alam ni Kulaong. Yung matalinong pakikipaglaban sa SOCMED. Di ba? Yan yung hindi alam ni Kulaong eh. Kasi si Kulaong nga, bobo, walang abogadong nagpapayo. Kita nyo ano nangyari sa kanya. Nung nakuha yung details o info nung Dodge Challenger ni Makagago, pinagyabang, pinakita pa sa mga manonood niya. O di nadali siya ng Anti-Privacy Data Act. O Data Privacy Act pala. Nadali siya doon. Criminal ano yan? Criminal case yun. Yun ang kinaso sa kanya. Yan ang kinaso sa kanya nung nagsabi na matanda na sinabihan siya na mukha siyang bayag. Yun ang kinaso sa kanya, Data Privacy Act. Kasi nga ba, saka ba naman nakakita nun? Nakakuha ka na info sa LTO, pinagyabang mo pa. Dapat doon hindi mo na pinakita, dapat doon hindi mo na sinabi. Hindi mo na inilabas yung info doon sa live mo. Yan ang ginagawang pag-iingat ni Pugenius. Kahit naman alam ko na hindi makakasuhan ni Kulaong ng Data Privacy Act si Pugenius kasi sino ba si Pugenius? Wala naman nakakaalam kung sino si Pugenius. Diba? Ako, kilala ko, nakaka-chat ko. Pero hindi ko sasabihin kay Kulaong. Ako nga, alam ko nga eh. Panahon pa ng pandemya. Nasa Kulaong Nation pa ako. Kalaban na namin si Pugenius. Never naming nadinig na si Makagago ay nagsalita ng against kay Kulaong noong panahon ng pandemya. May Pugenius na noon. Paano nangyari yun? Na si Pugenius, 2017 pa lang o 2019 pa lang, kalaban niya na si Kulaong. Wala pang Makagago sa mundo ng Kulaong Nation noon. Paano nangyari na si Pugenius ay si Makagago at si Makagago ay si Pugenius? Paano sila naging mag-tandem o mag-partner? Paano nangyaring si Makagago ang leader ng Pugenius group? Diba? Alam niyo, yung kumbaga parang problema na dinadala ni Kulaong, na stress, na problema araw-araw, kailangan magtago, every weekend, kailangan umalis, umakyat
yung problema sa ulo. Kaya yan, kung ano-ano naiisip niya. Yan ang maliwanag na wala talagang abogado nagpapayo. Bakit? Pero may pagpilitan mo na si Food Genius at si Makagago ay may connection, kahit wala naman. Ikaw talaga si Food Genius, Kuya Mac, di talaga magets ni Kulao. Shh! Shh! Duy! Kung maingay ate, ano ka ba? Huwag ka maingay naman ate. Ate Michelle. No? Ako si Coco, Kuya Mac, ang dami naman pong hawak na dokumento ko no ni Kulao. Tapos hawak pa niya warrant ni Susan. Grabe ang delusional ni Kulaong. Yun nga eh. Diba, Juan Luna, tagal makulong yung Kulaong na yan. Hintay lang po kayo. Kung gusto niyo pong mapabilis yung pagkakakulong ni Kulaong, magkaso kayo. Kasuhan nyo. Yung alam nyong kaso na mabilis. Diba? Alexander Albao. Ayan o. Boss Mac, pogi yan no. G-Man Gold ng Switzerland. Hello po. Joy Alexander De Jesus, hindi pa inililibing na agnas na ang ilong. Kuya Henry, meron ka na palang libingan, gamitin mo na. Advance ano? Pwede naman siguro advance. Okay, Michelle, bumili ka muna ng gamot sa plema mo Kulao bago ka mamigay ng wheelchair. Magkano lang yung Vicks? 44 o kaya yung Lagundi syrup na ganyan. Diyos ko, magkala, 100 lang yun. Arnelio Agulto, para sa kanilang tatlo yung wheelchair, kay Kulao, kay Casper, at yun sa driver niya. Ate Consuelo Juan, hello po. James Ortiz from La Union, hello po. Okay, palek naman po tayo sa gusto dyan na matulog ng tuluyan si Kulaong. Inaangkin mo ba naman pati sementeryo? Tama. Mukha mo Kulaong, yung durog na durog. Diyan siya nababagay sa lugar na yan. Oo, lalo sa gabi. Diba? Nag-squatter na si Kulaong sa sementeryo. Oy, nickel ba? Kaya ganda yung mga kanta niyan. Yung photograph, favorite ko yan eh. Sa Nickelback. Michelle, Ate Michelle, ultimo sementeryo, inangkin pa, bahay namin daw. Diyan ka na magtago sa loob ng nicho Kulaong. Brian, pati sementeryo, taguan. Kuya Henry, diyan ka nababagay sa lugar na yan. Sanang, kanya din yan. Ate Scorpius, wala akong jacket dito. Ibang iPad gamit ko. Okay. Ate Scorpius. Ayun. Okay. Sige. Long time no see Ate Scorpius. Haponesang Pinay, bahina signal pero nakakapag-live. Claire May Toralba. Magandang araw po, Boss Mac. Pag natapos na sa Gokulaong Saga, bakasyon din kayo, boss, sa amin dito sa Bohol. Ay, ang ganda dyan. Sana po mahuyo yan. Digil na ako dyan. Ayan. Palek naman daw po sa mga may gustong mahuyo si Kulaong. Diba, alam niyo, nitong si Kulaong eh, yung kanya mga salita dito. Akala mo siguradong sigurado na siya na si MG at si FG ay magkakonekta. Hindi naman po totoo yun. At tagal ko nang nakasubaybay dito sa Kulaong Nation, pero never ko pong nakita si MG noong panahon ng pandemya. Si Makagago. GMT 5216, Boss Mac, may plan ka ba nakasuhan si Kulaong? Wala po. Wala po kasi upang bayad sa abogado eh. Okay, Ate Benilda Craig, kung si Susan Yance, si Mochi Cafe, ayon kay Kulaong, bakit hindi niya sinet up ng tuluyan? Di ba sabi niya may warrant of arrest siya ni Susan? Tama. Bakit hindi siya nakipagkita dun sa kachat niya? Anthony Maglake, ayan, malapit na yun makulong, antay na siya ng Sputnik. Badek ST, ayan, hello po. Efren Martin, Boss Mac, pabati ng happy advance birthday si AJ Martin at Jaisel de Guzman. Okay, G-Man Gold, di ba balik na ni Manny yung 30 million? Okay, Mali, ayan, excited na ako makulong si Kulaong. T-Tone. Okay, shoutout from Sugod, Southern Leyte. Sasampal ni Mano yung 30 million, tig pipiso.
Putya, ang dami nun ah. Meruski. Idol, dapat yan kay Kulaong alugin ang ulo para magising. Scorpius, palagi lang ako nakabidyo sa mga live mo at sa replay. Ayun, salamat po. Boss, napanood kita kay MD. Dapat magbenta ka ng sticker sa Lazada o Shopee. Anti-Kulaong. Ayoko nga. Magtitinda pa ako nun, anti-Kulaong. Iba talaga mag-isip ang Kulaong na mukhang bayag, Meruski. Scorpius, nainis ako sa mukha ni Kulaong, kaya nakikinig lang ako. Sira yung araw eh, no? Ngayon, play pa natin tong pinagkukukudan nito. Ako, hindi na ako magdadagdag ng kaso. Okay na ako. May mga na-file na ako sa 2 bayan pa eh. Yung mga taong pinopost mo, i-post mo yung mukha. Oo. Hindi naman ikaw ang tatamaan eh. Si Bakagago tatamaan. Yan ang leader nyo eh. Di ba? Paano niya kaya nasiguradong si Makagago yung leader, ano? Ayan na. Kahapon ho talaga wala akong signal Talagang may sakit na to. Malaki na butas ng baga siguro. doon sa pinaka-northern part of Luzon. Katulad ng Claveria, Magapit, Santa Praxedes. May signal siya pero hindi sustained para mag-live or para mag-upload. Hanggang tawag lang, mahina pa, especially Globe. Yung mga Globey, yan. So, ayan ikot natin sa sementeryo ko, diyan ako nagla-live. Ayan sementeryo yan. Sabi, hello sir from Hawaii. Mamansing ka naman. Hahaha, sabi ni Chinid. Shout out sa Hawaii. Sabi, puro ka daw, wala ka pang napatunayan, hayop ka. Mas hayop ka. Ako marami kong napatunayan. Kahapon lang, nasa biyahe ko. Ang daming pamilya na bigyan ko ng bigas. Nagpunta ako ng Dinapigi. Sinearch ko yung lugar. At pagka-clear na clear. Di sa 31N1. Kami ay magbibigay ng libreng wheelchair. Ayan, galing sa mga palipad nyo yan. Isama na natin to. Palipad mo kahit nagmumura ka po. Tang ina mo. Kasali ka. Sandali. Kita nyo, yung kanyang sinabi na naman, nabigay daw ng bigas. Wala naman pinamigay na bigas. Alam naman nating wala siyang pinapamigay na bigas. No. Diba? Puro ganun. Gilbert Teronimo, yun from Santa Maria, Bulacan. Shoutout po. Alea Haldrey, Sir Mac, pa-shoutout watching from Taytay Rizal. Michelle, di niya matanggap na naisa na naman siya. Masakit sa ego niya, kaya binabaliktad na ng prank nila ang Mochi-Mochi. Tama. Kuya Henry, ayan every live, never absent si Daha. Oo, always present. J. Jordan, may sakit na yan, Sir Mac. Ang sangsang daw ng amoy niyan. Sabi sa akin ng kaibigan ko, nag-work sa kinainan niyang resto dati. Parang basag na speaker yung ubo. Dapat pumunta sa, yan, si anak. Okay, hi po, paano po magpalipad? Wag na po, okay lang po kahit wala po kayo palipad. Isha-shoutout ko naman po kayo. Edward Luna, alam na kung sino yung nasa likod ni Francis Leo Madungis. Sino? Si Dahak? Dadakat, Dahak Kulaong, ilibing kita sa snow, walang katotohanan sinasabi mo. Pumunta siya sa Raon para ma-rewind. Ayun Ate Benilda Craig, ibenta na niya yung t-shirt niya noon sa BGMP with signature costing 1M each daw para magkapera siya. Oo nga. Blue Jeans ng UAE. Muehehe. Click nyo lang $sign sa right side pag gusto nyo magpalipad. Kay Kuya Henry Kim, dyan sa comment box, bago ka mag-comment, may makikita kang $sign. Jabol Cruz. Sir Mac, pa-shoutout Rain de la Cruz from Malolos, Bulacan. Okay, boss, puro laway let tayo. Anthony, oo nga dinahakan tayo Dahak Kulaong. Okay, Randy Silva, pali pa rin na lang si Kulaong, nakakaumay siya. Si Kim daw watching from Korea. Shoutout po. Kuya Roberto Dison, shoutout. Okay. Gilson Casinas. Ano sabi mo? Bangag ka? Pahinga ka na. Bangag ka pala
Joy mo. Ayan, listening mode while working, Boss Mac, umabot din ng live. Ayun. Densyo, 224. Ayan, hello po. Mamaya, gagawin ko kahit na late na po ako makapagkulaong time, kung hindi kaya na alas 11, alas 12, alauna, alas 2, magkukulaong time ako para makabawi ako sa inyo. Okay. Bakit kaya hindi in-entrapment ni Kulaong may mochi cafe? Kung si Susan Yancy yun, bakit hindi niya in-entrapment? Kita nyo ang bilis niya kagad na magdesisyon. Ay, si Susan Yancy yan. Ay, si Sabi Lawyer yan. Ang bilis niya magdesisyon kahit walang ebidensya. Diyan siya nadadali. Katulad nung kanyang pagdedesisyon na ang FG Group at si MG ay iisa. Dito nga lang nagkakilala yan sa nito lamang last year nung nag-vlog ng Kulaong si MG. Kaya ito si Kulaong talagang pababa talaga ang punta nito. Densyo ng Bakersfield, California, hello po. Alea Haldre, nakaligo pa kaya to si Kulaong araw-araw? Kamukha na niya yung sumasampa sa mga jeep sa may tambol. Tapos namimigay ng sobre. Uy, mas malinis naman yun, yung mga badyaw. Randy Silva, Boss Mac, bukas ng Sunday, nasa gitna na ng dagat yan. Talaga ba? Joycey ng Sydney, Australia, hello po. Kay Jason ng Obando, Bulacan, shout out. Alvin Abay, si Kulaong ba uli nagdadrive, Boss Mac? Baka. Gilbert Teronimo, Sir Mac, sarap gawing lechon si Kulaong. Hindi masarap yan. Maalta. Miko Valderrama, Boss Mac, pwede ba ninyo kasuhan ng syndicated ex-tapa si Kulaong? Kayo nila, Boss na sukir. Meron naman kayo mga resibo. Siguro po sila kuya na sukir. Ako po wala eh. Wala po kasi akong pambayad sa abogado. Ako pag umuwi ng Pinas, magbibigay ako pagkain sa mga homeless. Magpapaluto po ako. O sige, Kim, gawin mo yan. Good afternoon po from Japan, si GHM Hashimoto. Yan, resting, shout out. So ako po magpapaalam na sa inyo dito sa live natin. Mamaya na lang po ulit. Kung makaya ko pong magkulaong time, magkukulaong time ako. Gagawin kong best ko mamaya po. So salamat po. Ingat po kayo. Mama chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Thank you po. Salamat po. Mamaya na lang po. Kontrilionaryo yang si Kulaong, matagal na niya nahuli si Susan yan. Oo nga, Alejandro, di mo nga binanggit, ako na nagbanggit. Laro ni Kulaong, mini may nimo, kung di si MG, si Food Genius, kung sino-sino na ituro. Oo nga, Ate Michelle. Diba? Naliligo yan si Kulaong kasama mga hito niya. Paano po? Babay na po Mamaya na lang po ulit. Thank you po. Salamat po. Thank you. Babush. Mamaya na lang po ulit. Nawim, hindi ko alam eh. Imtayin nyo na lang po mamayang alas 7. Bye-bye!